Alam ng mga driver ng long-haul truck na, minsan sa kalsada, may makakasalubong silang mga batang magagandang babaeng nag-aabang ng masasakyan-sasakyan, tinatawag na poor traveler girl. Kuya, pwede po bang makisabay? Saan ka pupunta, Hiya? Naiwan po ako sa disyerto, hindi na ako makalabas. Nag-travel lang po ako. Wala silang pera sa bulsa. Gusto pa ring mag-travel tulad ng iba, para maglinis ng kaluluwa. Kapag sinakay mo sila, isang babae ka lang, Hiya, tapos naglakas loob ka sa disyerto. Ang tapang mo talaga. Sige, sakay na, sakay na. Salamat po, kuya. Paggabi na at nasa liblib na lugar na ang sasakyan. Kunting takot lang sa kanila, susunod na sila. Kapag hindi sumunod, papatayin kita. Ano, Schwenner? Gusto mo subukan? Ang lasa ng poor traveler girl? Tito Chen, parang totoo ang kwento mo. Baka naman. Nakakilala ka na talaga ng poor traveler girl. Kung gusto mong malaman kung totoo ang sinasabi ko, sumama ka sa biyahe. Pag may maganda tayong nakita, mauuna ka. Umiihi muna ako, ha? Tuloy tayo mamaya. Ano ka, hangin lang yan. Sa gitna ng gubat, may magaganda pa. Mauuna pa ako. Guwapo. Wow, ang ganda talaga. Hoy, guwapo, mga bagong graduate kaming estudyante. Nag-travel kami ng simple dito. Poor traveler girl. Totoo pala. Hoy, ikaw. Ano nang kailangan nyo? Guwapo, wala kaming pera para sa tour guide. Pwede ba kaming makisabay para tumawid sa disyerto? Paggabi na at nasa liblib na lugar na ang sasakyan. Kunting takot lang sa kanila. Susunod na sila. Ito. Please. Kung hindi pwede, okay lang. Pwede, pwede, pwede. Ako, si Tito. Mahilig tumulong. Six, bigay mo yang bag. Ako na ang magbibitbit. Sakay na kayo. Sitch, salamat tito. Mimi, bilis, sakay na. Salamat. Wow, ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganito kagandang babae. Schwenner, anong hinihintay mo? Sakay na. Swerte mo, boy. Bilis, bilis, bilis. Kayo pang dalawang magaganda, paano ninyo naisipang pumunta sa lugar na ito para mag-budget travel? Kuya, ako si Tang Shumin. Siya si Sumi, galing siya sa Z-City Dance University. Kakatapos lang, wala pang trabaho, kaya naisip naming pumunta rito para maghanap ng kahulugan ng buhay. Mga dance major pala kayo. Kaya pala ang gaganda ng katawan. Di ko inaasahan. Namatamis pala ang dila mo, tito. Totoo lang ang sinasabi ko. Kayong dalawang magaganda. Ang gaganda ng katawan, naglalaway ang mga tao. Bakit puro katawan at itsura ang pinag-uusapan ni Tito Chen? Gusto kaya niyang gawin ang masama sa dalawang to? Aray, Ano ginagawa mo? Pasensya na mga maganda, nag-shift lang sana ako ng gear. Hindi sinasadyang nahawakan ko siya. Xiao Chuan, tulungan mo naman ako magpaliwanag. Sumei, huwag kang magalit. Masyadong masikip sa loob ng sasakyan. Siguradong hindi sinasadya ng tito ko. Para sa akin, gusto lang niyang mag-istorbo. Aray ko, tama na te. Hindi naman sinasadya ng tito. Konti lang ang sasakyan dito sa No Man's Land, pero sinabayan pa tayo ng tito. Ayos na yun, di ba? Okay lang magsiksikan. mas matino itong magandang to. Nakita nyo ba yung karatula sa harap? Pagkalampas natin diyan, papasok na tayo sa No Man's Land. Nawala ng signal ang cellphone ko. Ganon din sa akin. Nawalan na rin ng bisa ang kompas. Tito, ano ba talaga ang nangyayari? Akala nyo ba kung bakit tinatawag itong No Man's Land? Pagpasok mo rito, hiwalay ka na sa mundo. Walang batas. Walang tuntunin. Talagang hinahangaan ko kayong dalawa. Buwan-buwan, may balita tungkol sa mga magandang biktima rito. Pero naglakas loob pa rin kayong mag-budget travel. Hindi ba kayo natatakot? Huwag kang magsinungaling, tito. May batas na ngayon. Saan naman galing ang napakaraming masasamang tao? At saka, tingin ko sa inyong dalawa, hindi naman kayo mukhang masasama. Mali ka diyan, Tang. Nakita mo ba itong pekla? Nakita mo? Noong nagdadrive pa ako ng taxi ilang taon na ang nakalipas, may nakilala akong magandang budget traveler. Ang ganda ng katawan at itsura. Hindi naman masasabing mas pangit sa inyong dalawa.
Ito ang peklat na naiwan niya. Noon. Sobrang lakas ng paglaban niya. Kung hindi ako nakahanda, mawawala sa akin ang pagkakataon. Anong paghahanda? Anong paghahanda? Ito pala, Aray. ang duha ninyong dalaga, ang tatapang ninyo pala. Disyerto ito, may mga hayop sa bawat sulok. Ang palakol na ito, pangdepensa. Sinabi ko kanina, biro lang. Panakot lang pala. Nakakamatay ka naman. Seryoso si Tito Chen, hindi biro. Gagawan niya ng masama ang dalawang dalaga. Ano ang gagawin ko? Sama na ba ako? May humarang sa harap. May maganda pang humarang. Swerte ngayon. Saan ang galing to? Muntik na. Magnanakaw kaya ito? Anong nakaw? Babae ang habol nila. Babae. Anong ginagawa nyo? Tulong. Tulong. Patawarin nyo ako. Tulong. Patawarin nyo ako. Pakiusap. Hoy, Tito Chen, anong nangyari? Sa gitna ng araw, hinatak na lang sa sasakyan. Ano ba alam mo? Disyerto ito, ang dalagang ito. Kung mapunta sa masasama, baka mawala pa ang dangal. O mawalan ng buhay. Lahat ba ng nasa disyerto masasama? Tama, Tito Chen. Parang A naman. Ayaw maniwala? Pustahan tayo. Kung tama ang hula ko, dalawang dalaga. Pahahalikan ako at ng pamangkin ko, isa bawat isa. Tito Chen, estudyante pa sila. Huwag niyo silang takutin. Huwag magpabiro ng labis. Nasa hustong gulang na tayo. Tara, pustahan o hindi? Ako. Sige, pustahan. Ete, hindi ako naniniwalang may tao sa lugar na ito. Na walang pakialam sa batas. Sej, usapan na. Schwenner, paghalik mo sa dalaga. Dahan-dahan lang. Alis na. Di ba yung sasakyan kanina? Bakit huminto? Bakit ta? Hindi na mapigilan. Maghahari-harian na sa aw. Hari-harian. Hindi naman. Sa liwanag ng araw may mga hasba. Nasaktan ng mga backpacker. Yung mga backpacker ba? Madaling mabiktima. Hoy, may bumaba. Tulong. Tulong. Patawarin niyo ako. Nakita nyo? Sa oras na ito, kawawa na ang dalagang ito. Patawarin mo na ako. Pakiusap. Tito Chen, bakit pa tayo naghihintay? Ihinto na natin ang sasakyan para tumulong. Tulong? Sinabi ko na nga noon. Sa disyerto, walang batas, walang tuntunin. Kung makikialam tayo, baka mawala rin ang buhay natin. Tito Chen, hindi ko akalain totoo pala ang sinabi mo noon. Siyempre totoo. Walang libreng tanghalian sa mundo. Ang ilang magagandang babae. Kapag di kayang magbayad, ang katawan ang kapalit. Ano ang ibig sabihin ni Tito Chen? Talaga bang gaya ng? Sinabi niya kanina sa sasakyan, balak din niyang gawin. Sa dalawang backpacker na to, Buti na lang nakilala natin si Tito Chen. Di niya tayo pinagbayad. Di ba, Mimi? Mabait si Tito Chen. Tito Chen, bakit ka naman huminto? Para bayaan ninyo ang katawan ninyo. Naku, Tito Chen, huwag mo kaming takutin. Biro lang yan. Hindi ako nagbibiro, mga ganda. Kung hindi kayo nakasalubong sa akin ngayon, baka, patay na kayo sa daan. Salamat po, Tito Chen. Linchuan, gabi na. Bantayan mo, itatayo namin ang tent. Dito tayo matutulog ngayong gabi. CJ, huwag kayong matakot. Siguradong nagbibiro lang si Tito Chen. Ang palakol na to, pambantay ko. Alis na. Tito Chen, handa na ang tent. Nakapasok na sila. Mabuti. Sige, maggagabi na. Kailangan na rin nating magpahinga. Akala ko talaga, Tito Chen, seryoso kang gagawa.
Sa dalawang backpacker na yon. Tang, nasa harap na ang pagkain, syempre kukain ako. Gagabi na, magandang pagkakataon to. Tito Chen, seryoso ka? Hindi maganda yan. Sayang naman kung di natin sila gagalawin. Huwag mong sabihing di mo naisip yan. Ako. Kung gusto mo, huwag kang mag-atubili. Matulog muna, mamayang hating gabi. Dadalhin kita para tikman ang backpacker. Xiao Chuan. Gising na, kain tayo. Tito Chen, anong ginagawa mo sa kalagitnaan ng gabi? Tang, kung di ka gigising, bahala ka. Ako muna, kakain ng karne. Tio Chen, naku. Tio Chen, baka naman. Talagang gagawan niya ng masama yung dalawang backpacker. Tio Chen, Anong gagawin mo? Umalis ka diyan. Huwag kang makagulo. Tio Chen, huwag na po. Kakagraduate lang nila. Patawarin na lang natin sila. Tang, yung kanin na nasa bibig ko na, papatawarin ko, bihira lang tong pagkakataon. Sa buong buhay mo, baka di mo na maulit to. Ganitong klaseng babae, samahan mo ko, tiyak ko, matitikman mo lahat. Hindi pwede, Tio. Labag to sa batas. Batas? Ganun pala. Gusto mo pero takot ka. Huwag kang mag-alala. Disyerto 2, gawin natin ang gusto natin. Kahit magsumbong sila, wala silang pupuntahan. Disyerto. Kaya pala ganun ang lakas ng loob. Ni Tio. Ano, sasama ka? Hindi, Tio. Huwag na. Buwisit ka. Kung di ka sasama, huwag kang makagulo. Umalis ka. Hayop ka. Dumating na si Tio Chen. Tio Chen. Sabi ko, bitawan mo. Tio, kakagraduate ko lang po. Bitawan mo o hindi? Tio Chen, bakit may hawak kang kutsilyo? Bawal yan. Pakialam mo, angka, umalis ka. Hayop ka. Dumating na si Tio Chen. Tio Chen, Ang ganda ng kutis at katawan. Tio Chen. Lin Chuan. Paano niya nagawa yun? Pasensya na. Hindi ko rin alam na ganun pala si Tio Chen. Tulungan natin kaya si Shumin? Paano kung may mangyari sa kanya? CJ, Huwag kang magmadali, Tio. siguro lumayo na lang tayo. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Tang Shumin? Huwag kang mag-akala. Nagkakilala lang kami sa daan. Hindi ko alam na ganun pala siya. Pero sabi niya magkaklase kayo. Tinuruan niya ako. Sabi niya kung ganun ang sasabihin. Madali kaming makakasakay. Ah, ganun ba? Unang beses mo bang tumakbo sa disyerto? Narinig ko. Mahirap ang daan dito. Wala tayong magagawa, kailangan nating mabuhay. Bakit bigla kang naisip maglakbay sa disyerto? Sa totoo lang, hindi rin talaga paglalakbay ang pangunahing layunin ko. Naghahanap ako ng tao. Naghahanap ng tao. Sino ang hinahanap mo? At ko. At mo? Ilang taon na ang nakalipas, hindi pinakinggan ng ate ko ang paalala ng pamilya. Pumunta siya dito sa disyerto para maglakbay at hindi nagtagal ay nawalan na siya ng komunikasyon. Araw-araw, umiiyak ang mga magulang ko at palaging tinatawag ang pangalan niya. Baka ang ate mo. Ay wala na. Pasensya na. Okay lang. Isinaalang-alang ko rin yan. Pero sa probinsya namin, mahalaga ang pag-uwi ng labi sa sariling lupain. Kung ang katawan ng isang tao ay naiwan sa malayo, magiging kaluluwa siyang nag-iisa magpakailanman. Kaya't buhay man o patay, hahanapin ko siya. Hindi kaya ang ate niya ay itinuring na poor traveler dito sa disyerto. Ginawa ng masama at itinapon sa ilang. Huwag kang mag-alala. Si Tio Chen ko, matagal na siyang nagmamaneho ng truck sa disyerto. Marami siyang kakilala. Pag-uwi, tatanungin ko siya para sa'yo. Tiyak na may alam siyang paraan. Salamat. May lobo. Huwag kang mag-alala, may apoy tayo. Hindi lalapit ang mga lobo. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Okay lang. Normal lang na matakot ang babae sa lobo. Maaga na rin, magpahinga na tayo.
Pwede bang matulog tayong magkasama? Matutulog ako kasama mo. Huwag kang magkamali. Natatakot lang talaga ako. Sige na nga. Naiintindihan ko. Tara na. Itong lalaking to, kanina pa maganda ang salita. Pagdating ng gabi, hindi na napigilan. Sa mundong ito, walang pusang ayaw ng isda. Hoy, ang ginagawa mo? Nag-aalis ako ng damit. Paano ako matutulog kung hindi? Huwag mong tanggalin. Nandito pa ako sa loob. Hindi naman ako magbanatod. Huwag mong tanggalin. Bastos ka. Huwag kang maingay. Para akong may ginawa sa'yo. Ako. Pwede bang ito na lang ang suotin ko sa pagtulog? Salamat. Sumi, baka lumabas at natulog sa ibang lugar. Itong litrato. Bakit parang nakita ko na ito sa kung saan? Ito yung kapatid na babae ni Sumi, di ba? Ang ganda niya talaga. Sayang lang. Eugen, tigilan mo na. Umalis ka sa harapan ko. Ang lakas na ng loob mo, ha? At tapang mong sirain ang plano ko. Pinapakain at pinananamnam kita. Ganito ka lang ba gumanti sa akin? Pakawalan mo siya. Huy binibini, ingat, matalim yang kusilyo. Kuya Lin Chuan. Tangang bata, gusto mo nang mamatay, no? Hi Eugen, kamag-anak naman tayo. Alam ng parents ko ito. Nag-drive ako para sa dito kung may mangyari man sa akin. Hindi ka makakatakas sa kasalanan, kumalma ka lang. Ibaba mo na yung kutsilyo. Maya-maya pa, baka kailangan pa natin itong batang ito para pasanin ang kasalanan ko. Hindi pwede siyang patayin ngayon. Tangang bata, paana lang sa magulang mo. Papatawarin na lang kita sa pagkakataong ito. Di ba natulog ka na? Bakit ka pa lumabas dito? At nahuli ka pa ni Eugen? Bigla akong naihi ng madaling araw tapos. Sige na, buti naman at walang nangyari. Pahinga ka na. Magandang umaga, pre. Magandang umaga. Kagabi. Naging masaya ka ba? Eugen, wala naman kaming ginawa kagabi ah. Tangang bata. Eugen, yung nangyari kagabi. Sumakay ka na muna sa kotse. Anong nangyari kagabi? Sorry kapag uminom kasi ako. Madaling mawala, kinabukasan ko na lang talaga, nakakalimutan lahat. Kung may nagawa man akong hindi tama, huwag mo na lang isipin ha. Wala namang nangyari. Eugen. Pwede bang? Eugen talaga. Nagbago lang ba talaga ugali niya dahil sa alak? Bilisan nyo, mag-impake na tayo at aalis na. O CJ, Ikaw ang magdadrive ngayon Tio Chen, huwag naman, may ibang tao na nakatingin pa dito. Aba bakit ka matatakot? Kung titingin sila, hayaan lang nila. Sila ay isang pars, tayo ay isang pairs din. Mas lalo pang gumanda ang dating. Eugen, dahan-dahan ka lang, apat tayo sa loob ng kotse ah. Okay lang ako. Ako ang master. Ikaw ang dapat mag-alala. Aya mo yan. Tignan niyo. Yung kotse kahapon. Ara. Anong sakto? Bakit dalawang lalaki lang sa kotse? Nasaan yung babae kahapon? Para mabuhay sa disyerto, kailangan sumunod ang babae. Paano kung hindi sumunod? Pag hindi sumunod, pagkatapos naming laruin, itapon lang saan-saan. Pagkaraan ng ilang araw, pagkain na ng mga lobo. Dapat sumunod ka. Kung hindi, baka gawin kitang katulad nila. Ako ay. Tito Chen, huwag mo nang takutin. Mukhang. Ganito nga ang nangyari sa kapatid ni Sumi. Kailangan kong tanungin si Tito Chen. Chuan, tabihan mo. CJ, Sugurin nyo, naku, sinong humaharang? Gusto mong mamatay? Naku.
Kuya, tulungan mo ako. Anong gusto nila? Magnanakaw. Huni, anong nangyari? Sinong nanakit sa'yo? Siya. Inapi niya ako. Anong nangyari? Hinubaran niya ako. Dinuraan niya ako. Tandang-tanda ka na, ang tapang mo. Babae ako ni Juan Shanbao. Hinawakan mo? Ayaw mo na mabuhay? Mali, mali. Anong mali? Tingnan mo sa salamin, mukha kang daga. Magkakamali ba ang girlfriend ko? Lol. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako si Chenpi. Talunan na ako. Talunan ka na, tanggapin mo. Ngayon, alin, paa mo o 10,000? Ano? 10,000? 10,000. Wala akong ganoon. Wala? Matanda ka na. Mga tol, bagbugin nyo. Naku. Aray. Huwag. Tigilan nyo. Tito Chen, Bibigay ako. Bibigay ako. Xiao Xuan, may pera ka ba? Pahiram muna, Tito. Tio, alam mo naman, wala na talaga akong pera. Patungtong na ako sa gutom, saan ako kukuha ng 100,000? Wala kang pera? E di dito na lang ang paa mo. Kuya, 8,000 lang ang meron ako. Pwede bang pababaan? Akala mo ba palengke ito? Isang kusing, hindi pwedeng bawasan. Wala talaga akong pera. Kuya, eto, bigyan na lang kita ng ATM card ko. Tingnan mo ang itsura niya, okay na ang 8,000. Huwag kang maglalaro, ilabas mo na agad. Nakasulat ang password dito. Masyadong mura ang pagpapalaya sa'yo. Matuto ka. Mga tol. Tio, Ang putang inang to. Huwag mo akong makita ulit. Kung hindi, papatayin kita. Tio, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba siya babaeng nagtitipid lang? Bakit may kamag-anak pa siya rito? Ano ba ang alam mo? Budol-budol yan. Dapat naisip ko na tunoon pa. At ikaw, Tio, bakit mo ako tinititigan? Nga, Tio. Bakit mo tinitignan ng ganyan si Sumi? kasabay mo ba siyang sumakay? Magkakasama ba kayo? Ah, hindi. Nagkakilala lang kami sa daan. Hindi ko rin alam na ganun pala siya. Nagpapanggap ka pa? At tulad ka ba niya? Gusto mo rin ubusin ang aking ipon, no? Ah, wala po akong ganun. Tio, Sumi. Hindi siguro siya ganoon. Ano ba ang alam mo? Paalisin mo siya. Lumayas siya palayo. Hindi ko siya isasakay. Wag po, Tio. Wala akong pera. Hindi ako makakalabas dito sa disyerto. Kung may makasalubong akong mabangis na hayop, siguradong mamamatay ako rito. Ano ang kinalaman ko kung makakalabas ka o hindi? Lumayas ka palayo. Tio, hindi siguro masamang tao si Sumi. At saka, kung iwan natin siyang mag-isa rito. Paano kung may mangyari sa kanya? Nabibighani ka na ba? Kung gusto mo siyang isakay, ikaw ang magmaniho. Kapag may nangyari, ikaw ang sasagot. Kuya Linchuan, CJ, ako ang bahala sa anumang mangyari. Ikaw, TSK. Kuya Linchuan, gusto kong umihi. May lambak doon, doon ka na lang. Natatakot ako baka umalis ka at iwan ako. Pwede bang samahan mo ako? Kasama kita sa Sea-Ray. Grabe ka naman. Linchuan, kumalma ka. Kuya Linchuan, anong nangyari sa'yo? Bakit ang init ng mukha mo? Sumi, Ano? pasensya na, Sumi. Ako, Ikaw? Hayop ka talaga. Hay. Linchuan, talagang walang kwenta. Ay, Ikaw na muna. Ano? Nakatapos ko lang tumulong sa inyo, wala man lang pasasalamat? Tio Chen. Ano pong ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin? Nawalan ako ng 80,000. Kayong dalawa, walang nangyari sa inyo. 30,000 isa, bayaran nyo. Tio Chen. Tiyo ko kayo, wala naman pong tiyong humihingi ng pera sa pamangkin. Kahit magkapatid nagbabayaran, di ba? Kung ayaw mong magbayad, pwede. Akaltasin ko na lang sa sahod mo. Wag. Kung gusto mo, trabaho. Kung ayaw, alis. Ikaw din, yung ano ba pangalan mo? May 30,000, bayaran mo. 2,000 lang ang dala ko. Saan ako kukuha ng 30,000 para sa'yo? Nga pala, mahirap ka lang na backpacker. Saan ka kukuha ng 30,000? Tio Chen, hayaan na natin. Uwi na tayo at magreklamo tayo sa pulis. Baka mabawi pa natin ang pera. Akala mo ba tanga ang mga yon? Pagbalik mo galing pulis. Ilang bises na nailipat ang pera nila. Ilang taon kong pinaghirapan. Ngayon wala na lahat. Hindi pwede. Kailangan kong makahanap ng pera. Xiao Xuan,
Mamaya, maghanap tayo na mapagpapahingahan. Bakit? Medyo kinabahan ako. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Pakiramdam ko may gagawin sa akin si Tio. Malaki ang galit niya ngayon. Tiyak na hindi niya ako palalampasin. Anong gawin natin? Ako. Gusto kong matulog kasama ka. Ha? Pwede ba? Ayoko talagang mapahamak sa lalaking yon. Nakikiusap ako, iligtas mo ako. Ako. Hindi pwede, hindi ko kaya to. Bakit ayaw mo sa akin? Gusto mo ba pumunta ako sa kanyang tonda? Hindi ako ay. Huwag kang magsalita. Sa gabi na lang, sayo muna. Huwag mo akong tingnan. Paumanhin, paumanhin, paumanhin. Kung may hinanakit ka sa puso, pwede mo akong saktan. Ako lang naman. Bigla kong naalala ate ko kung nandito pa siya. Kahit anong mangyari sa akin, siya ang unang magpoprotekta sa akin. Ang ate mo, palagi siyang nasa tabi mo, nagbabantay sa'yo. Salamat. Oh, ayan pala. Ano ba ang pangalan ng ate mo? Suhan. Parang narinig ko na yung pangalan na yan. Narinig mo ang pangalan niya, siguradong nakita mo siya, di ba? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Paumanhin, hindi ko talaga maalala saan ba talaga. Narinig ko yung pangalan na yan. Nakikiusap ako, isipin mo ulit. Napaka-importante sa akin ang ate ko. Paumanhin, hindi ko talaga maalala. Kuya Linchuan, nakikiusap ako. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Kahit na. Ay. Huwag kang ganyan, iisipin ko ulit ng mabuti. Tara na, sumakay na, sumakay na. Pagod ka na? Kaninong yito? Naiwan ng nakaraang pasahero. Ay, huwag galawin, sa ibang araw na lang. Ipadala mo sa kanya. Isara mo, isara mo, isara mo. Ganito ang nangyari. Ang ibig mong sabihin, ang pagkawala ng ate ko ay maaaring may kinalaman kay Tio Chen. Hindi maaaring siguradong may kinalaman. Kung hindi, bakit? Sasakyan ang inaari mo. Ang ibig mong sabihin ay, Pinaghihinalaan ko. Tiyak na may ginawa si Tio Chen sa ate mo 3 taon na ang nakalipas. siya pala. Gaganti ako para sa ate ko. Ay, sandali. Paumanhin, ako hindi ko sinasadya. Okay lang. Bakit mo ako pinigilang tanungin siya? Sa palagay mo, sa ugali ni Tio Chen, magsasabi ba siya ng totoo sa'yo? Kahit malaman natin ang katotohanan, hahayaan ba tayo nang umalis? Anong gagawin natin? Hintayin lang natin makalampas sa disyerto, tapos humanap ng dahilan para umalis. Tapos magreklamo tayo sa pulis. Baka malaman natin ang totoo. Tio Chen, Linchuan, ang tapang mo na ha? Nakikipagsabuatan ka sa iba para lukuhin ako. Ang tiyo mo, hindi po, Tio Chen. Nagkakamali kayo. Hindi yon ang ibig kong sabihin. nagkakamali? Pinakain kita, pinadamitan kita. Ganito ang gaganti mo sa akin? Ngayon pa lang, papatayin kita. Tumigil ka. Putang ina mong babae ka. Umalis ka diyan. Pakawalan mo siya kung hindi. EME, kung hindi, ano? Akala mo matatakot ako sa isang babae? Sex, gawin mo. Sumi, anong ginagawa mo? Anong gusto mong gawin? Gusto mong mamatay? Hindi ako takot sa'yo. Huwag mong isipin hindi ko alam ang balak mo. Malaki ang natalo mo, siguradong ibebenta mo ako para kumita. Kung mamatay ako, wala kang makukuha. Paano mo nalaman? Hinulaan ko lang. Ay, hindi. Kanina lang. Nagbibiro lang ako sa kanya. Diba, si Yaochuan? Okay lang yan, okay lang. Pamangkin ko siya. Bakit ko siya papatayin? Umuwi na kayo at magpahinga. Bukas. Dadalhin ko kayo sa isang magandang lugar. Nga pala, kung maglalaro ka ng daya, kayong dalawa. Mamamatay. Anong gagawin natin, Linchuan? Takot na takot ako. Kailangan natin tumakas. Tumakas? Saan tayo tatakbo? Disyerto ito. Wala tayong sasakyan, hindi tayo makakaalis. Sinong nagsabing wala tayong sasakyan? Ikaw? Ikaw ba ay? Kailangan natin kunin ang kotse ni Tio Chen habang tulog pa siya. Kapag nakuha natin ang kotse, may pag-asa tayong makaalis dito. Paano kung mahuli tayo? Wala na tayong ibang pagpipilian.
Matulog muna tayo. Tulog pa si Tio Chen, umalis na tayo. Bilis, alis na. Nasaan ang susi? Anong gagawin natin? Nawala ang susi. Hindi ba nasa kotse kahapon? Siguradong kinuha ni Tio Chen. Ano na gagawin natin? Kukunin ko. Anong balak mo, tol? Magnanakaw ka na sasakyan para tumakas? Tito Chen, wala po. Ginigising ko lang po kayo. Niloloko mo ba ako? Yang trader mong hayop ka. Pinapakain kita, pinapatira, binigyan ng trabaho. Hadlangan mo ang kita ko? Papatayin kita ngayon. Aray, Dito, wag po. Umalis ka, yang babaeng yan. Ngayon talaga, papatayin ko. Ang hayop na to, Dito, wag po. yang babaeng yan. Gusto mo bang mamatay? Dito, pamangkin mo pa rin siya. Kung mamatay siya, paano ka magpapaliwanag sa pamilya niya? Sigs, dahil sa tatay mo, hindi kita gagalawin. Mag-empake ka at umalis ka na. Umalis ka na. Kuya Rinchuan, Halika, sumama ka sa akin. Kuya Rinchuan, may supply station ang mga taga rito sa malapit. Hanapin mo. Para mabuhay ka. hindi nagsisinungaling si Sumi sa akin. Basta makahanap ako ng supply station. Makakaligtas talaga ako. Hindi pwede. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong makaalis sa disyerto. Ang supply station sa disyerto. Nahanap ko rin. Pag kinain mo yan, babayaan mo yan. Boss, magkano ba to lahat? Babayaran ko. 300. Ang mahal naman. Ilang tinapay at tubig lang to? 300? 100 lang yan, 300 pa. Kung ayaw mo, wag. Ako lang ang tindahan sa buong disyerto. Kung di ka bibili, mamamatay ka sa gutom at uhaw. CJ, 300 na. Boss, nawala po yata yung wallet ko. Pero, sapat na tong relo ko para sa 300. At saka, may nakita ka bang lalaki at babae? Yung lalaki, mga 40 gulang, 1 metro 70. Yung babae, puting shirt, 20 gulang. Nakita ko, Saan sila pumunta? 1,400. Ano ibig sabihin? May bayad pa ba ang pagtatanong? Ano ba sinasabi mo? Ngayon, lahat ba't may bayad? Walang maglilingkod sa'yo kung walang pera. Pero 1,400, sobrang mahal naman. Hindi mahal. 100 pa sa impormasyon, 1,400 para sa message. Ito ang patakaran dito. Message. Anong klaseng message? Ay nako. Boss, hindi ko kailangan ng message. Sabihin mo lang kung nasaan sila. Ito na lang ang kwintas ko. Bingi ka ba o nagkukunwari? Sabi ko, patakaran ito. Kung gusto mong malaman,
Kailangan mong magpamassage muna doon. Sige, message na nga. Tara na. Mas mabuti naman. Sumunod ka sa akin. Pasok. Ay hindi. Ano ba? Bakit ka naghubad? Para mag-message sa'yo. Message, bakit kailangan maghubad? Ito ba? Hindi ba ito yung bawal na message? Ang mahal ng binayad mo, yan ba ang gusto mo? Eh paano kung legal na message ang gusto ko? Legal. Sige na nga. Humiga ka, masasahod kita. Nga pala, magkano ba ang legal na message dito? Legal. 2,000. Ano? Paano naging mas mahal ng 500 ang legal kaysa sa bawal? Pwede ka ring hindi magbayad. Pero, hindi mabait ang aming boss. Kapag nagalit siya, pwedeng pumatay ng tao. Huwag mo akong takutin. Bakit kita tatakutin? Sailang na to. Sino ang makakaalam kung may pumatay? Hoy, wala ka bang sapat na pera? Ito. Siyempre meron. Marami akong pera eh. Hindi ka taga rito, no? Siyempre hindi. Nagbabackpacking lang ako. Napadpad dito at hindi na makalabas. Ano? Hindi mo gusto rito? May gumagawa pa pala nito ngayon. Magkano ang benta sa'yo? 80,000. Ipinagbenta ka na lang sa halagang 80,000. Talaga bang balak talaga ni Uncle Chen na ibenta? Si Sumi, Wala lang yan, may mas masahol pa doon. Pinapaikot-ikot lang ng iba, kapag nakuha na nila ang pera at wala ka ng halaga. Ililibing ka na lang sa kung saan-saan. Kahit ang bangkay mo hindi na mahahanap. gaano ka nakatagal dito simula nang nagbenta ka? Mga 3 araw na. Sinasabi ko na lang sa'yo ang totoo, ikaw ang unang customer na natanggap ko. Nga pala. Nakita mo na ba ang babaeng ito? Suhan. Bakit mo hawak ang litrato niya? Buti naman at kilala mo siya. Binigay ito sa akin ng isang ed. Yung sinasabi mong ate, halos 1 metro at 60 sentimetro ba ang taas niya? Nakasuot ng puting shirt. Siya nga. Sinabi niya sa akin na mabait kang tao. At kapag nakita kita, tutulungan mo akong makaalis sa lugar na to. Mabait? Sabihin mo lang sa akin kung saan sila pumunta. Aalisan na natin ng lugar to. Salamat. Tulungan kong tanggalin yan muna. Magtiis ka lang. Tumakas si Yazi. Tuloy. Batang kang ito. Gusto mong kunin ang aking punlaan ng pera? Papatayin kita. Putangina mo. Tuloy kayo. Huwag kayong lumapit. Lalabanan ko kayo. Huwag kayong lumapit. Huwag. Huwag kayong lumapit. Papatayin kita. Anak, Bakit ka nakatigil lang? Umalis na tayo. anak. Habulin niyo siya. Gumanap ako ng 80,000 para sa kanya. Siya ang aking punlaan ng pera. Hindi pwede na hayaan siyang tumakas ng ganito. Pabilisan mo pa. Hahabulin na tayo. Gusto ko naman bilisan itong basurang motorsiklo kasi. Ito lang ang pinakamabilis niyang takbo. Bilisan mo na. Paparating na sila. Anong gagawin natin?
Hi Shumin, ang swerte naman. Makasagasa ka pa dito, haha. Naman, ang swerte. Pareho naman tayong magkakakilala. Hindi ba pwedeng huwag na magbayad ng toll fee dito? Bakit? Magkakakilala ba kayo? Siyempre magkakakilala kami. Nakikita mo ba? Ang nasa kabila ay ang aking kuya. Walang awa ang pumatay. Kuya haha eh. Nakita mo ba yung mga tao sa kabila? Mga kuya ko lahat yon. Alam mo ba? Kung ayaw mong mapahiya sa harap ng mga tauhan mo ngayon, ibalik mo yung perang ninakaw mo sa amin noong nakaraan. Ibalik mo sa amin. Pwe, nanggugulo ka sa akin? Pwede mo yang isipin, di ba? Pero tingnan mo yung mga tropa ko, madali ba yang guluhin? Hindi talaga. Kung hindi ka magbabayad ngayon, mahirap tong usapan. Anong pinagsasasabi nyo? Palayain nyo silang dalawa agad. At umalis kayo. Hindi ko sila palalayain, anong gagawin mo? Hindi ako naniniwalang magagawa mong saktan ako. Sinong sinasabi mo? Ikaw yung sinisigawan ko. Anong klaseng tao ka? Manggulo sa akin? Ulitin mo. Ikaw yung sinisigawan ko. Maniniwala ka bang papatayin kita? Umalis ka sa harapan ko. Ay kuya. Mga tropa, nasaktan si kuya. Handa na kayo, suntukin niyo siya. Mga tropa, suntukin nyo siya. Santo! Sige na mga tropa. Tumakbo yung sasakyan. Sasakyan ko. Sariling tauhan lang naman ang nagmaneho. Bakit ka nag-alala? Isipin mong mabuti ngayon kung makakauwi ka pang nakatayo. Alam mo ba? Kalokohan. Hindi ko nga siya kilala. Ano yan? Hindi mo siya kilala? Baka naman. Naloko tayo nitong batang to. Ang talino mo kuya, ilang salita lang. Napaligoy-ligoy mo na sila. Naisip ko lang yun sa gitna ng kaguluhan. Ay nga pala, hindi pa kita tinatanong kung ano ng pangalan mo. Ako si Wang Shanshan. Ikaw kuya. Ako si Lin Chuan. Ay nga pala, Shanshan. Saan tayo pupunta ngayon? Sinabi ba ni Sumei sa'yo kung saan sila pupunta? Sabi ni Etsumi, pupunta sila sa Mocho Village. Motu Village. Hindi ba yon malapit sa border? Bakit dadalhin siya ni Tito Chen doon? Hindi ko alam. Pero siguradong hindi maganda yon, kuya. Anong gagawin natin ngayon? Tingnan natin ang mangyayari. Pumunta muna tayo sa Motu Village para hanapin si Tito Chen. Tapos mag-isip tayo ng paraan para mailigtas si Sumei. Sige kuya, susunod ako sa'yo. Kuya, bakit tayo pumunta dito? Diretso na lang tayo sa Moto Village. Mas mabuti pa kung maghintay na lang tayo sa kanila, di ba? Konti na lang ang gas ng malaking truck ni Tito Chen, mabagal pa ang takbo. Pag naubusan siya ng gas, siguradong dito pupunta para magpakarga. Magpanggap muna tayong nagkamali. Tapos sabay tayo kay Tito Chen pauwi sa Moto Village. Hahanap na lang tayo ng ibang magmamaneho para sumundo sa atin. Kuya, ang talino mo talaga. Itago muna natin yung sasakyan. Dito ka lang sa sasakyan, huwag kang gagalaw. Boss, pakarga po. Tito Chen, Lin Chuan, anong ginagawa mo dito? Akala ko patay ka na sa daan. Sech, kwento mo, paano ka nakarating dito? nakihit-check po ako. Hitchhike? Nasaan yung sasakyan mo? Yun. Umalis na po yung sasakyan, Tito Chen. Pagkatapos ng hirap sa disyerto, pamangkin, na-realize ko na yung pagkakamali ko. Patawarin niyo po ako, Tito Chen. Gusto ko pa pong magtrabaho kasama niyo. Hindi ko pwedeng mawala tong trabaho. Kung hindi, paano ako makakaharap sa pamilya ko? Huwag mo kong bibiruin. Tito Chen, talagang nagsisisi na po ako. Tingnan niyo. Dinalhan ko pa kayo ng magandang babae. Tito Chen. Ayos, ayos. Anong pangalan mo, Nay? Ako si Wang Shanshan. Tawagin niyo na lang po akong Shanshan. Kwento sa akin ni Chuanji, sabi niya. Mabait po kayo at pwede akong isabay pauwi ng libre. Salamat po sa tulong ninyo.
Walang anuman, Shanshan. Sakay ka muna. Sundan kita, Tito. Dahil alam mo yung lugar mo. Patawarin na kita ngayon. Salamat, Chen. Pero sasabihin ko na, kung sasabotahihin mo ulit to, hindi kita patatawarin. Huwag kayong mag-alala, Tito Chen. Sincero po ako talagang. Hindi sasabihin mo lang niyo. Sige, sakay na. Hahaha. Aray. Hahaha. Oy, may bago. Ang ganda. Yang tingnan mo yon. Ang laki ng dibdib, no? Hahaha. Nay, ang laki ng melon mo. Siguradong makatas. Binibenta? Bibigyan kita ng malaki, promise. Hoy kuya yon. Girlfriend ko to, titara na tayo. Girlfriend mo? Ito naman? Kuya Yang, tingnan mo ang haba ng binti. Hihi. Kuya ito. Girlfriend ko rin to. Nakakainis? Alis. Laro tayo kuya. Kuya Yang. Lao Chen, sabi mo magdadala ka ng magandang klase para sa amin. Ano nangyari? Nga. Baka naman, pati girlfriend ng pamangkin mo? Kalokohan. Nabihag lang to ng babae. Wala pang isang aw. Pinapagalitan na, hoy, tigilan mo na ang salita. Gusto sumakay sa tren, 2,000 bawat isa, scan mo. Pagkatapos, hanapin mo at ipadala sa labas ng bansa. Bilis. Halika. Lumipas na. Maaga pa, laro tayo. Halika, hoy. Dalian yung umalis, nakausap ko na ang tao. Ilan na sila? Ikaw, bakit hindi ka sumama sa amin? Kuya Lin Chuan, sabay tayong umalis. Hindi ako pwedeng umalis. Kailangan kong manatili dito, bantayan si Tito Chen, huwag kayong mag-alala. Maraming tao dito. Hindi niya ako magagawa ng masama. Wala nang oras sa bintana, bilis. Kuya Lin Chuan, nasaan na sina Sumi? Si Sumi, pumunta sila sa Siray. Siya? Bakit hindi mo sila bantayan? Ako. Pinakawalan mo ba sila? Ay, hindi Tito Chen, saan ako maglalakas loob na pakawalan sila? At alam mo naman na hangganan ito. Kahit gusto nilang dalawang babae na umalis, saan sila pupunta? Ganoon ba? Sabihin ko sa iyo, Lin Chuan, ang dalawang babaeng ito ang puno ng yaman ko. Kung makatakas sila, tingnan mo ang gagawin ko sa iyo. Hindi, talagang pumunta sila sa Sire, lalabas na sila. Sana nga. Kakain muna ako sa dalawang kasamahan. Awagin mo na sina Shanshan. Ayusin ninyo ang sarili. Pagkatapos ng trabaho, ibebenta natin sila sa kabilang ibayo. Pagkatapos, hati tayo, 37. Hoy, Tito Chen. Ipinagbibili mo ang tao. Krimen yan. Krimen pa, sa lugar na ito na walang kahit sino. Kahit may mamatay, wala namang makakagalaw sa akin. Duwag ka lang. Kaya sa mga taong ito, wala ka pang mapapangasawa. Ako. Tama na ang mga salita. Hanapin mo agad siya. Kung makatakas siya, papatayin kita. Lao Chen, kain na. Hoy, sex na. Inom. Hoy, kwento ko sa inyo. Kahapon, may sinakay ako. Dalagita, 20 taong gulang. Walang pera, nagpapanggap na backpacker. Di siya nakasakay, kaya ako ang hinana. Pinaikot-ikot ko. Dinala ko sa kakahuyan. Hahaha, kuyanan. Sabi ko sa'yo, kahapon, may sinakay akong mag-ina. Ang mag-ina, mukhang mayaman. Ang ganda ng pangangatawan. Parang magkapatid. Siguradong sarap na sarap ka. Hahaha.
Hoy, Lao Chen, ikaw? Ako naman? Saan sina Lin Chuan at Sumi? Si Sumi. Si Sumi tumakas sila. Ano? Lao Chen, ano ibig mong sabihin? Binayaan na namin. Tapos ngayon, tumakas? Lao Chen. Gusto mo bang manloko sa kapwa magnanakaw? Ha? Kung wala kang paliwanag ngayon, huwag mong sisihin ang mga kuya. Kung magiging marahas kami. Anong paliwanag? Ibabalik ko na lang ang pera. Tito Chen. May mukha ka pang tawagin akong Tito Chen. Sa buong biyahe. Ang dami kong tinulong sa'yo. Binigyan kita ng pagkain, damit. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Tito Chen, para naman sa ikabubuti mo to. Pa sa ikabubuti ko? Nabighani ka ng babaeng yon. Ha? Ginagandahan kita. Tapos ginago mo ako? Sinira mo ang pagkakakitaan ko. AME. Balibagin ang mga braso't binti. Itapon na lang. Hoy, Kuya Yang. Pamangkin niya yan. Sa tingin ko, putulin ang isang daliri. Pa magtanda. Maganda yan. Basta putulin mo ang isang daliri niya. Tapos na ang usapan ngayon. Yunat mo ang kamay mo. Tito Chen, huhuwag. Sinabi ko, yunat mo ang kamay mo. Naririnig mo ba? Ako. Chuan. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang batas sa aming propesyon. Tito Chen, ano ba ang ginagawa ninyo? Hoy, huli ka na. Kami dito. Nagbibiro lang kami. Si Lin Chuan ba to? Kanina lang ako nagpalit ng damit, hindi ba kayo naghintay ng matagal? Hindi. Tamang-tama ang pagdating mo. Upo na. Malamig na ang pagkain. Hihi. Hindi ba't sinabi kong umalis ka? Bakit ka bumalik? Nakakasawa ang pag-inom lang, Tara, maglaro tayo. Ano, game? Maglaro? Anong laro? Yung pangkaniwan lang? Hindi kami interesado diyan. Relax, madali lang. Mag-junkin tayo. Kung ako manalo, kayo ang iinom. Kung ako matalo, hindi lang ako iinom, maghubad pa ako ng isang damit. Ang galing magpanggap nitong demonyita. Akala ko. Dalagang malinis, kite din pala. Naku Tito Chen, wag naman ganyan. Sige na, laro tayo o hindi. Siyempre laro. Haha, hindi ka namin lolokohin. Isang round bawat isa. Ako muna. Hahaha. Tara. Inom. Ulit. Talo ulit. Ayoko maniwala. Tara. Hahaha. Ganda, hubad na. Bilisan mo. Hubad na. Hubad. 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 Sumi. Ito lang ang huhubarin. Isang tali lang, niloloko mo kami? Ganda. Hindi naman yan damit, tali lang yan. Naku kuya, yan ang ambience. Marami pa akong damit, dahan-dahan lang. Saka, kayong mga lalaki, hindi pa kayo makakatalo sa isang babae. Sige, samahan ka namin. Kung matalo ka ngayon, ito ng palda ang huhubarin mo. CJ, Tara. Hubad. Sumi. Tol, kung ayaw mong sumali, umalis ka na. Huwag mong sirain ang masaya naming gabi. Tito Chen, bakit hindi mo kontrolin ang pamangkin mo? Ang kapal ng mukha. Si Aokshuan, naalala mo ba? Ang sinabi ko sa'yo noon? Sumi, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Lin Chuan, huwag kang magpakasigurado. Magkaibigan lang tayo. Kaya ang gagawin ko, wala kang pakialam. Ikaw. Sumi, alam kong ayaw mong madamay ako. Pero hindi ko kayang panoorin kang. Hinapin nila. Alis na tayo ngayon.
Ilalabas kita sa impyernong lugar na ito. Kapag tumapak ka sa pinto na yan, huwag kang magalit. Kung hindi hindi ko lang. Tito Chen, pakiusap. Pwede bang palampasin mo siya? Palampasin? Sino ang magbabayad na nawala sa akin? Ikaw? Sage, bayaran mo ang 100,000 piso kung nawala ngayon. At pwede mo na siyang kunin. Ako. Wala akong ganoong kalaking pera. Walang pera? Umalis ka diyan. Tara, tuloy pa tayo. Tuloy tayo. Ganda, nanalo ako kanina. Dapat mo nang tanggalin ang bestidang yan. Sige, tatanggalin ko na. Umalis ka. Mandaya ka. Sinong nagsusuot ng damit sa ilalim ng bestida? Yun ang iba. Babae ako. Kailangan protektahan ang sarili kapag nasa labas. Tama ba? Sage, sunod sa'yo. Hindi ako naniniwalang. Magpapatuloy ang swerte mo. Inumin mo yung alak. CJ, May plano na pala siya. Ulit. natalo. Inumin mo. Ako naman. Natalo ulit. Tuloy. Neng, hindi ako naniniwalang hindi kita matatalo. Tara. Hubarin mo, hubarin mo. CJ, Pang-iko sa dibdib. Hindi ko nakita yan dati, pero okay lang. Tingnan natin kung ilan pang damit ang maihuhubad mo. Ulit. Hubarin mo na. Hubarin mo yan. huwag kang magmadali, marami pang oras. May ipapakita ako sa inyo. Na gusto kong ipakita sa inyong lahat. Anong bagay yan? Bakit mo nilalang dito? Ikaw. Bakit wala sa'yo to, ganda? Huwag mong basta-basta pag-usapan yan. Maaring mamatay ang tao. Bakit ka nagmamadali? Tama nga, hawak ko ang ebidensya na pinatay ninyo ang ate ko. Siyempre, mag-aalala ka. Kung ganon, huwag kang umalis ngayon. Ang tapang mo ay. Nangahas ka pang magsabi ng hustisya. Sakto, hindi pa namin nasubukan. Ang babaeng ganito kapangahas. Sumi, huwag mo na silang galitin. Eh hulaan nyo, ako lang ba ang pumunta rito? Sino ka ba talaga? Hindi ka maaring isang backpacker lang. Pulis. Pulis pala. Hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Pero para malaman sa katotohanan sa pagkamatay ng ate ko, kailangan kong gawin ito. Pulis ka man o hindi, hindi kita kayang pasunurin? Sabihin mo, ikaw ba ang pumatay sa ate ko? 3 taon na ang nakalipas, ang bangkay ng ate ko ay natagpuan sa gubat. Ang forensics ay nakakuha ng isisihin ng mahigit 30 katao mula sa kanyang katawan. Kayong mga hayop, noon pa ako nanumpa, hahabulin ko ang pumatay. At ipapasok sa bilangguan. Tatay, gusto kong maghiganti. Ano? Gusto kong maging pulis. Gusto kong habulin ang mga tao. Nagpahirap sa ate ko at ipakulong. Ako ang gumawa, ano ngayon? Kayong mga backpacker. Gusto lang ninyo ng libre. Pinagbigyan niya ako. Karangalan niya yon. Ano pang hinihintay ninyo? Kung hindi tayo kikilos, mamamatay tayong lahat. Yeah. Mamatay ka. Ganito lang ang kaya ninyo. Hintayin ninyo ang parusa ng batas. May kaya pala ang batang to. Hindi, kailangan kong umalis agad. Lin Chuan, ano ang gagawin mo? Tito Chen, ikaw ang pumatay kay Sumi. Dapat kang parusahan. Kahit anong sabihin mo ngayon. Hindi kaya mas. Kataantaduhan, alam ko nang may problema ka. Hindi dapat kita pinasakay. Tito Chen, sumuko ka na. Baka maawa pa sa'yo. Kataantaduhan, maamin na akong pinatay. Kung susuko ako, mabubuhay pa ba ako? Umalis ka. Bitawan mo. Hindi ko bitawan. Pahihintulutan mo o hindi? Huwag mong sisihin ang Tio Chen.
Magpapakita ako ng kagitingan. Kuya Lin Chuan, okay ka lang ba? Kuya Lin Chuan. Akala ko bang umalis ka na? Hindi ako umalis. Sinabi ni Etsumi. Ipagpapatuloy niya ang pagharang kay Tio Chen at ako ang magsusumbong sa pulis. Malapit na silang dumating. Lin Chuan, papatayin kita. Arj. Kuya Lin Chuan. Huwag gumalaw. Ibaba ang armas. Sumi, Huy, hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ang maganda? bakit kayo nandito? Siyempre, ako ang humuli sa kanilang dalawa at dinala rito. Naiintindihan ko kung bakit mo hinuli si Tang Xiumin. Pero bakit mo hinuli si Shanshan? Pareho silang may record ng krimen kahit hindi naman grabe. Pero kailangan kita para magbigay ng pahayag tungkol sa kanilang mga krimen. Kuya Chuan, tayo'y nagkasama sa hirap at ginhawa. Tutulungan mo akong magsalita ng mabuti, di ba, Kuya Lin Chuan? Alam kong ako ang paborito mo. Gusto kitang samahan ng ilang araw pa. Ako. Makikipagtulungan tayo sa kanya. Yu Chen, Wala akong pamangking tulad mo. Yu Chen, alam kong galit ka sa akin. Pero dahil nagkasala ka, dapat mong tanggapin ang parusa ng batas. Katantaduhan, kung hindi dahil sa'yo, nakaupo kaya ako rito ngayon? Alam mo ba ang kasabihan, ang batas ay parang lambat. Malaki ang butas ngunit walang nakakatakas. Kahit wala ako. Mahuhuli ka rin, maaga o huli lang ang panahon. Tama na. Ayokong makinig ng maaming kalokohan. Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang anak kong babae? Ito. Pamalis kayo sa pamagitan ng padaon ng Hindi na nakati ang mga chismis at kanilang huli ng iba. Kaya kinabukasan, nagpakamatay din siya sa pamamagitan ng huling. Ito ang kanilang huling sulat. Kuya Lin Chuan, Sumi. Akala ko ba nasa trabaho ka? malaki ang naitulong ko kaya humingi ako ng kalahating buwang bakasyon sa boss. Pumayag siya. Ano gagawin mo sa kalahating buwang bakasyon? Siyempre, para pakasalan ka. Pakasalan ako. Sige na, huwag kang maglala. Malapit na magsara ang civil registry. Doon na tayo para kumuha ng marriage license.